Ano bang ginagawa natin sa mga shoulder injuries? Yes. Sa mga may knee injuries. So, dalawang joint ha. Sa shoulder joint and knee joint. Alright. Ito yung mga rehab exercises na pwedeng gawin dyan. Pag may masakit sa balikat, may masakit sa tuhod, di ba? So yan ang topic natin. Very interesting sa mga nagbubuhat dyan. Good afternoon, Coach Louie. Good afternoon, Coach RD. Okay, another episode of Kwentuhang Kalusugan, Coach Louie. Alright, okay, today pag-uusapan natin rehab. Rehab, di ba dati nagbigay tayo ng mga principles natin for rehab, yung ating balance, yung platform of success na tinatawag, di ba? Ngayon, bigay tayo ng specific exercises naman. Ano bang ginagawa natin sa mga shoulder injuries? Yes. Sa mga may knee injuries. So, dalawang joint ha. Actually, di ba, nagkaroon na rin tayong topic before sa lower back pain. So, yung lumbar spine, tapos na natin, di ba? So, doon tayo sa shoulder joint and knee joint. Alright. Ito yung mga rehab exercises na pwedeng gawin dyan. Pag may masakit sa balikat, may masakit sa tuhod, di ba? So, yan ang topic natin. Very interesting sa mga nagbubuhat dyan. Okay? So, simulan na natin to, Coach Louie. Pag-usapan na natin. Alright. Mga kababayan, kwentuhan tayo. Okay. Coach Louie, start tayo sa shoulders. Shoulder joint, di ba? Ang principle natin is movement preparation. Ano ba yung mga ginagawa natin sa movement preparation? Yung dalawa, inhibition, saka activation. So, inhibition. Ano ba yung mga common injury sa shoulders? Frozen shoulder? Yung shoulder, yan, yung mga limited range of motion na. Kasi, pero usually, ang frozen shoulder... Mga tear also. May mga tear. No? Yan, rotator cuff, di ba? Madaling ma-tear yan kasi maliit na muscle yan eh. Tsaka very weak muscles, di ba? They're... tsaka oftentimes talagang neglected sila. Hindi sila talaga na-exercise eh. Puro tayo sa outer muscle eh. Mga deltoids. So, yan. Tama. Ano ba yung iba? Impingement. Impingement. So, yung impingement, shoulder impingement syndrome, doon tayo mag-focus. Okay? Lalo na yung mga madalas na natutulog, pagising, masakit na yung shoulder. Actually, bottom line, talagang mobility, stiff, diba? Yung stiff talaga eh. Yan ang ang nagko-cause ng mga impingement eh. Kulang sa range of motion, di ba? Full range of motion ng flexion, ng extension, abduction, adduction. So, yung external rotation, internal rotation. Diba? So, yun. So, principles natin, na-discuss natin before, yung glenohumeral joint has to be a stable joint, diba? Yung ating shoulder joint. So, ano ba yung stabilize ng ating shoulder. Ano bang muscle natin dyan? Yun yung rotator cuff. Rotator cuff muscles. Yung sits, supraspinatus, infraspinatus, teres minor, tsaka yung subscapularis. Subscapularis muscle. Yun, mabanggit ko lang, Coach Louie. Yung tatlo doon is external rotators. Yung supra, infra, and teres minor. Tapos yung subscapularis is an internal rotator. So, according to sa isang rehab course na tinake ko, may muscle imbalance na in the first place eh. Kasi iisa lang yung internal rotators. So, yun. Paano ba nag-i-start? Paano ba nag-i-start tayo ng rehab for shoulders, Coach Louie? Diba? Siguro, mas maganda, Coach RD, make me as your client. Yeah. Tapos, start tayo nung protocol. Oo nga, diba? Dahil diretso exercise na tayo. Tapos natin yung discuss before yung mga principles. So, nag-start ako, of course, yung order, pina-follow ko yung inhibition muna. So, loosen up your shoulders, diba? Loosen up your shoulders. Yung nagpo-foam roll ako, yung pahigain mo muna sa foam roller, tapos extend, diba? Para yung may full extension, ganyan, diba? Yung upper trunk extension, ma-stimulate, ma-activate, ganyan. Minsan, pina-foam roll ko rin to eh. Itong posterior deltoids or posterior cuff ng shoulders, medyo tight din yan eh. Tapos meron pa akong ibang stretch na yung pa-side na towards internal rotation, towards external rotation. Kunwari, ganyan, nakaside ka. Yan, yung nakaside ka, yan. Check mo rin yung parang range of motion yan, kung saan mas tight. Stretch mo. Ano pa ba? Foam rolling. Tapos ito pa, pina-foam, ayan, to. Itong pectoralis minor muscle. Yan, kung nilulusin up ko yan. Kunwari, pahigain mo lang. Kapag talagang masakit, sisimulan ko lahat yan sa inhibition. Masahe. Loosen, ayan. Tapos pwedeng ito mismo, yung in-between yung shoulder joint at yung chest. Yan. Ano mo yan? Trigger point mo. Ayan. Bola. To loosen it up, ha? Tapos loosen up yung posterior cuff. Yun din. Tapos yung ginawa natin dati, yung side lying na immobilize yung
yung scapula. Siguro. Yan, naka-side ka, Coach Louie. Pakita mo sa camera yung kabila, dito ka side ka rito. So, hindi, tama, side ka dito ka, Coach Louie, nakaharap. Harap ka doon. Hindi, side lying. Alright, yan. Yung minomobilize to, ito, yan, yung minomobilize yung scapula, shoulder blades. Kasi nga, para matanggal yung mga sapot-sapot. Diyan ako nag-i-start. Higa. So, higa, ganun. Tapos, mobilize mo yan. Mobilize. Pag talagang may pain, tapos pwede kang flexion extension habang minomobilize, minamasahe, ganyan. Para matanggal yung mga sapot-sapot dyan. Diyan ako nag-start. Tapos yung dito. Okay. Tapos, meron pang isa na muscle na, sige, sideline. Yung dito, hahanapin mo yung masakit, tender. Usually, that's infraspinatus. Yan. Ayan, di ba? Ito, di ba? Masakit yan. Yan, ito, infraspinatus. Hahanapin, madaling hanapin niya dahil pag isang pindot pa lang, aray. Mapapa-aray yung ano mo, yan. Nilulusen up ko yan. Actually, ito, napaka-effective nito. Instant relief, Coach Louie. Pagka may shoulder pain, at yan ako yan, trigger point ko yan, wow. Instant relief talaga. Tuwan-tuwa. Yung mga clients ko, wow, galing magic ng infraspinatus. Sakit nga lang talaga. Meron pang mga ibang muscles na type Ito, scalene muscle sa neck. Scalene muscle. Scalene. Yan. Trigger point yan. Masahe mo rin yan. Ito. So marami. First principle ko is talagang to loosen up. Maraming massage, maraming trigger pointing, bola, ginagamit ko sa sarili ko or pag sa kliyente ko, ako, nagmamasahe. So ito, ulitin ko, itong pec minor, scalene muscles, posterior cuff, yan, tinitrigger point ko yan, tsaka yung infraspinatus muscle. Trigger point yan. Yan, importante ito. Yan, pag maluwag na, okay, exercise na tayo. Ano ba yung mga exercises na binibigay ko for shoulders, Kasi objective mo nga, stability, di ba? Ang purpose ng ating rotator cuff is to keep yung ball and socket joint na humeral head talagang nandun siya sa naka-intact siya, tama, dun sa glenohumeral joint, dun sa fossa, sa fossa. So yun, rotator cuff ang gumagawa nun. So ako, ina-exercise ko yung mga, ina-activate ko yung mga rotator cuff, yung mga external rotation, using bands. For example, ito, lagi kong ginagamit yung bands na to na may handles. So, ganito lang. Ito yung mga shoulder rehab exercises ko. Okay, hold the handles. Sige, yan. Tapos Coach Louie, external rotation tayo, Tapos do this as chest out as you can. Yan, pull. There, di ba? External rotation. Layo ko pa ng konti, Coach Louie. Yan. Perfect. So, yan, So, remember, these are small muscles, pero these muscles are actually, some of them are slow twitch fibers. So, damihan yung reps, mga 15, to improve the endurance, improve the endurance of those muscles. Ganda, di ba? Chest out as you can. Tapos, pangalawang activation ko is turn around, hold the same handles. Ito, do a press. Press, Okay, that's good. Press together up. There, perfect. Ito, ang tawag dito is subscapularis press or internal rotation press. Subscapularis press, Kasi, nire-resist mo yung internal rotation habang nagpa-press ka. So, while doing this, you're activating your rotator cuff, your internal rotator. So, what else? Siguro, ano pa ba yung mga muscles na dapat i-activate dyan? Serratus anterior, madalas tulog din yan Tulog din. Tulog din, pero may mga iba na sobrang hyperactivated. Ano pa rin? Dyan pa rin, Coach Louie. Ano lang, straight hand, okay, tapos big circle, malaking circle lang ng yan. Yan, isa rin sa mga shoulder stability exercises ko yan. Actually, hindi naman serratus anterior yan. Basta shoulder stability, mga around 10 reps yan. Tapos yung serratus anterior is up, dyan lang sa taas, both hand, and then forward movement, flexion. Both at the same time. Yan, ganyan. Kahit small movement lang. Yan, small range lang. Perfect. That's serratus anterior, Shoulder flexor siya, pero ina-activate mo yung serratus anterior dyan, yung boxer's muscles natin. Okay. So, ano pa ba yung mga tulog sa shoulders? Mga tulog na muscle, aside from rotator cuff. This is very important, Coach Louie. Lower trapezius. Lower traps. Lower traps, Kasi, ito, upper trapezius, sobrang activated, Di ba? Wala tayo, nakaganon na Kaya, di ba, dami reklamo. Ang tigas ng dito, ang sakit. Di ba, ang sakit. Laging, pati tuloy leeg ko, laging masakit, di ba? So, how do you deactivate this?
The only way to deactivate your upper trap is to activate the opposite muscle, which is yung talikod ka, yung lower trapezius. Yan yung opposite niya. Kasi ang action nito is elevation. Paano yung elevation? Yan. Di ba? Yung shrugging. Ang action naman nito is depression. Baba. Depression. Yung reverse shrugging. So, it's very important to activate yung lower trapezius muscle. So, yung lower trapezius muscle, once you activate that, what a relief. Dito, sarap. Parang, wow, ganun pala ang feeling na hindi gumagana yung ating upper trapezius. So, paano ba gawin yan? Ako yung letter Y, Coach Louie, pero when you do this, kailangan extra mindful, yung mind-muscle connection. Alam mo kung nasa yung lower trapezius, yan, ganyan, Tapos letter Y. Yun, okay? Letter Y. Okay, gawa ka ng mga 15 reps niyan with a band. You can do this, actually, kahit sa TRX, ginagawa ko to So, lower trapezius, extra mindful to, Kailangan may mind-muscle connection ka. As chest out as you can, as depressed shoulders as you can while you do this, Diba? Ito, once na-improve nyo po yung endurance ng ating lower trapezius muscle, what a wonderful talagang exercise for your posture, for your shoulder health, for your neck health. So yan, ganda yan. Ganda ng activation na yan, lower trapezius. Sa akin yun, yung mga pinaka-importante yung muscles na dapat i-activate. So, rotator cuff, yung apat, yung supraspinatus, infraspinatus, teres minor, and subscapularis, yung serratus anterior, most of the time, deactivated din yan. Kaya nagkakaroon ng scapular winging, di ba? Yeah. Scapular winging. Tapos yung ating lower trapezius. Lower trapezius yan yung parang hindi alam ng marami. Na kailangan pala yun. Tulog pala yan. Activate yan. Tulog pala yung muscle ko na yan. Di ba? Di ba? Tulog pala yan. Hindi ko alam. Kaya pala masakit yung lagi yung upper trapezius ko. Tapos ang ganda pa ng effect, di ba? Once ano mo yan, na-strengthen mo yan, ganyan ka na. Depress and retract shoulders. Tapos pag nagpe-press ka, ganyan ka lagi. Pag nagpo-pull ka, lagi kang ganyan, depress and retract. Kasi nga, maganda na yung strength and endurance ng muscle na yan So, ano bang ginagawa ng position ng depress and retract shoulders? Pinapaluwag niya yung space dun sa subacromial space. So, marami kasing tissues dyan na nagkakos ng impingement, Coach Louie. Lalo na yung mga lagi nakataas. Imagine mo, pag nakaganyan ka, Coach Louie, tapos, gano'n ka, sikip, di ba? Gano'n ka, tapos, ang sikip. So, dapat talaga. Pag nakaganyan ka, wow, ang luwag. Di ba? So, once you assume that position permanently, Coach Louie, talagang sobrang ganda ng shoulder health mo. Kaya nga, meron akong isang napanood na video ni isang YouTuber din, physical therapist, I forgot his name. So, si Atlantean X ba yun? Atlene X. Atlene X yun. Si Atlene X yun. If you can do one exercise every day, I would suggest do face pulls. That's how healthy face pulls are. Face pulls are, good for your posture, good for your shoulder health, diba? Face pulls, diba? Good for your shoulder health. Kasi it activates everything, including your lower trapezius muscle. So, ano pa ba ang mga... Yung face pull, Coach RD, madagdag ko lang, kahit walang weights, wala kayong band. Tama. Kung may talagang may pain kayo. Pag may pain talaga, This will work. Ito, pinapagawa ko madalas sa kliyente ko. Basta importante, listen to your body rin. Kapag yung exercise is masakit, huwag yung gagawin. So, do not play with pain. That means may impingement talaga nangyayari, di ba? So, gano'n. Ano pa ba? Ayun, tulad ng mga exercises, kahit ng mga rotator cuff, healthy sa ano yan. Pero pag yung talagang, acute injuries lang, yung mga bagong injured lang na masakit. Siyempre, extra, mild exercises lang muna. Kahit movement only, di ba? Kahit walang weights, movements lang. Tama. Di ba? Gano'n. Tapos, stability exercises, Coach Louie, magano rin tayo, add din tayo stability. Kasi nga, di ba, the more you promote stability, the better. Madagdag ko lang, Coach RG, doon sa mga impingement, madalas ko rin pinapagawa. Yung meron akong bola, pinapalagay ko rito sa shoulder, press, just to release the tension sa rotator cuff. Okay, maganda yan, Coach Louie. Parang tama. Di ba? Parang siya na di-distract. Diba? Na-release na. Tapos ano pa ba? Activation, Coach Louie, yung mga stability. Di ba yung dati kong pinagawa na ganito? Shoulder. Yung pwedeng dumbbell, pwedeng barbell, yung shoulder circles lang. Shoulder circles. Kasi stability to di ba? O nga naman, pag unstable, biglang bibigay yan Yan, 10. Tapos 10. Okay? Actually, even yung
At saka yung serratus anterior, pwede rin. Yes, reach forward. Yeah. Serratus anterior yan. Reach upward. Yan, yung talagang mga deactivated yung serratus anterior, pwede ito. Yan. That's one activation for serratus anterior. Yung mga pullover, that's serratus anterior nga eh. So, pwedeng magana pullover, ganyan. Serratus anterior nga yan, di ba? What else? Siguro, ultimong yung plank. Plank? That's a shoulder stability exercise din, di ba? Kasi pinopromote mo yung, especially if you plank on a ball, yung Swiss ball, pinapagawa ko rin sa strengthening eh. Kasi nga, kailangan mong stabilize yan eh. Minsan nga, pag talagang advanced na, pinag-circle ko, pinag-ano ko na sila, yung may tawag dyan, steer the ball, parang gano'n. So yan, shoulder stability. May mga na-miss pa ba ako, Coach Louie, for rehab? Ano pa ba ikaw? May mga pinapagawa ka pa aside from pag masakit yung this way, minsan, in a other way around, Coach Art. Siguro part na loosen up din to, Coach. Ang tawag dito is, ano to eh, rehab talaga. Kalimutan ko na, yan, ang exercise yan. Basta sa physical therapy, ginagamit namin yan. Tama, one way to loosen up. Pero ito is kailangan, ano yan, di ba? Momentum. Hindi yung balikat mo yung ginagamit mo. Shoulder. Pwedeng tinutulak mo yung kliyente mo. Forgot the name of this exercise. Physical therapy exercise yan eh. Okay. Yun lang, for balikat, di ba? Na exercises na pwede natin gawin. What else? Pwedeng bodyweight lang. Prone. Wala, nakalimutan natin. Yung mga letter Y. Yes. Letter T. Di ba? Yung W. External rotations, yung mga yan. Exercises yan. Or pwedeng Superman lang, pwede na eh. Yeah. Di ba? Or swim, modify. Those are strengthening. Very important yan, Coach Sardi. Very important yan. Matignan natin na miss, di ba? Those are strengthening, ha? So, ano lang, make sure kapag may pain, don't do it. Kung ganyan, may pain, pwede nyong sa wall. Maglagay lang kayo ng towel dyan. So, gawin nyo pa rin yung movement. Tama. Of course, meron pa nga pala using loop bands. Coach Louie, nakalimutan ko. Kung ganun lang. Using loop bands, pwede. Actually, kahit na ganun lang, forward, basta pull it apart, tapos maintain as chest out as possible, tapos up and down lang. Just maintain the resistance apart. Tapos, up and down lang. Okay. For those who have limitations of motions pa, sa balikat, mga may frozen shoulder, finger ladder. Di ba? Huwag natin kalimutan yung gano'n. Slowly improve the range of motion of your shoulder. Finger ladder. Di ba? Yan. Okay. So, marami na tayo nabigay na exercises, Coach Louie. Yan. Finger ladder, So, yan. Basta, bottom line, huwag niyo pong pababayaan na ma-immobilize yung balikat niyo. Di ba? Huwag niyo i-baby, tulad ng sinabi mo before, Coach Louie, di ba? Kapag masakit, bini-baby, lalong lalala. Di ba? Pagdating na frozen shoulder ang ano mo yan, ang ending mo dyan. Hindi na siya gagalaw kasi puno na siya ng mga sapot-sapot dyan. Kaya, yan, igalaw nyo. Lagyan nyo ng sirkulasyon yung joint. Kapag masakit, huwag lang yung to the point na sobrang sakit or merong pinching na or may mga pins and needles, nerves, ganyan, neurologic symptoms, ganyan. Yun lang ang pinaka-last na advice ko. Galaw nyo, bigyan nyo yung sirkulasyon. Huwag nyo hayaang magdikit-dikit yan. Di ba yung adhesions? So, siguro, Coach Sardi, ma-share ko din lang. Kasi one time, nagkaroon ako ng shoulder pain. Talagang siguro sobrang heavy ng bench press. Nagkaroon ako ng tear. So, ang ginawa ko, hindi ako tumigil ng exercise. Lalo na sa shoulder. So, nag-start ako talaga ng mga movements. So nag-start ako ng ganito. Ayun, 15 repetition without weights, 15 repetition every day yan. Tapos, mga rotator, Tapos, after sometimes, wala nang sakit, nag-start ulit ako ng lightweight. Tama. Kasi ang problema ko sa RG ngayon, yung pupunta sa yung kliyente, sabi niya, may problema ako shoulder. Ang nasa isip ko, strengthening. So, bibigyan mo ng heavy na yung medium weight. Hindi, dapat mag-start ka talaga ng kahit walang weights. Very important. Yung kahit mo kayo, kalimutan mag-activate ng maliliit na muscle sa loob. Yun, na hindi mo nakikita. Yung mga yun. Saka, yan, sa sinabi mo yan, Coach Louie, may naalala ko. So, okay.
yung aking rehab trainer course na tinake, ito ang tawag dito is ISO integration. ISO integration. ISO integration. Siguro dalawang handle, no? Tapos, kunwari, kahit bench press, kahit shoulder press, talikod ka, Coach Louie. Ito, ISO integration. Pero ang gagamitin mo rito yung mga loop band na walang handle. Kasi, kunwari, gusto mo mag-press talaga, pinaka-safe na mag-press is i-resist mo yung internal rotation. For example, higa ka na lang, Coach Louie. Higa ka. O, kunwari, walang handle yan. Meron kang dalawang dumbbell, Coach Louie. So, pwede rin dito, Coach Louie. Yeah. Sa side. Yan. Okay. Meron kang dalawang, kung gusto mo mag-press without impingement, i-resist mo yung internal rotation while pressing. This is so effective, Coach Louie. Ang dami kong kliyente na ISO integration na ang dami kong clients before na napawaw. Wow! Ba't kaya ko mag-press? Kasi nga, ina-activate mo yung subscapularis muscle while doing your integration exercises, while pushing, while doing the push, ang tawag dito ISO integration. Isolating and integrating at the same time. So that's one rehab, kung gusto nyo mag-press ng mga kliyente nyo, lagyan nyo i-resist nyo yung internal rotation, yung subscapularis. Automatic yan, na mas luluwag yung subacromial space. Maluwag, okay. Dami kong kliyente nagugulat dito sa rehab na to. So yan, lastly, ISO integration. So that's it. Let's move on. We'll show you some knee exercises, right? So knee exercises. Knee exercises, di ba? Ulitin lang natin yung principles for knee. Ano ba yung pinaka-goal natin for the knee? Stability. Knee stability. So what promotes knee stability? Yung hip mobility, ankle mobility, di ba? Kaya ako pag nagre-rehab ako ng knee, inaayos ko muna yung ankle mobility, di ba? Last, di ba, inhibition ng start, di ba? Inhibition ng start natin. So, ankle mobility, ano mo muna, i-foam roll mo yung calves. Ganyan, di ba? Foam roll mo, i-stretch mo yung calves or yung tapos yan, put some pressure there. Increase mo yung angle, ganyan. Diyan ako nag-start for rehab. Kailangan maganda yung ankle mobility. Yan. Pwede kang mag-squat, ganyan. Tapos, improve that. Siyempre, when you say mobility, it's not just the flexibility, it's also the movement of the muscles there. For example, one of the muscles na deactivated dyan, yung tibialis anterior, di ba, Coach Louie? Very important. Very important for knee rehabilitation. Why? Kasi yun yung nagpa-function as deceleration Kapag hindi ka nagpo-foot slapping pag tumatakbo ka, nagde-decelerate sa'yo itong shin. Itong tibialis anterior Di ba yung hindi ka, boom! Walang ganung impact, di ba? Ayan, nagde-decelerate. Kaya pati sa mga jumpers, ng mga exercise, yung mga atleta natin na basketball player, kailangan malakas ang shin. So, ano ba yung mga exercises for shin? At saka, Coach Arjun, mapapansin mo yung mga player ng football, yung tibia nila talaga solid. Saka yung DMO. Talaga makikita. Talagang, yan yung mga muscle na activate natin, tama. For knee rehab, those two muscles are very important. Dahil, this contributes to ankle mobility. Okay? Ano ba yung mga basic exercises for ankle mobility? So, yung, for tibialis anterior, sandal lang. Tapos gano'n lang. Okay? Tib push-ups, ang tawag na rito, tib push-ups. So, tibialis anterior, walang weight yan. So, damihan nyo. 30 reps. 30 hanggang masunog. Alam mo, may kliyente ako, Coach Louie, pinaganito ko. She can barely raise this. Gano'n lang. Gano'n lang. Grabe, no? Sobrang deactivated. Ito lang, yung big toe lang ang tumataas. Gano'n lang. Hindi talaga ma-active. Hindi talaga ma-erase. Hindi katulad ko, no? Kasi matagal ko siyang ginagawa. Ako, ang ginagawa ko, 30 reps niyan. Nakasandal ka, no? 30 reps. Tapos, ladagdagan ko pa ng backward walks. On my heel, the whole time, naka-raise yung toes ko. Hanggang masunog. Tapos, ang progression niyan is yung tibialis. May resistance na. Pwedeng kettlebell. Meron nga machine, di ba? Yun yung mga for talagang atleta na jumpers. Yung tibialis anterior na machine, yung may resistance, nilalagyan ng plates. Pero siguro, Coach Arjun, pakita natin yung dorsiflexion, yan. Pwedeng ito. Pwedeng lagyan natin ng band. Tapos yan. Ganun lang. High repetition para makasunod. High reps kasi
isa sa mga muscles na laging nakakontract din yan, parang calves din yan. Yeah. So yan, maganda, lagyan nyo mga iba dumbbell, basta anything that will strengthen your tibialis anterior. So important for your knee. Actually, minsan nagkakaroon ako ng knee pain. Tibia lang talagang ina-activate ko. Oh, di ba? Oo. Na-experience mo rin, di ba? Ako din. So, ang ginagawa ko, halimbawa, nung nasa, pag nagsisimba ako, nagta sa church ako, pag nakaupo, di ba, matagal ka nakaupo. Nakaupo lang ako, pero nag-reflex ako. Kita mo, after 1 to 2 minutes, nararamdaman mo, sunog na. Sunog. So, pero di ba, tayo, ang ganda, Coach Louie, kahit ikaw, tumataas talaga, di ba? Yung mga iba talaga, automatic yan, pag nakita mo may tama yun sa tuhod, halos din nila ma-raise yan eh. Oo. Ako, before, ganyan din ako dahil nga both my knees have, meron akong injuries before, right? Pero nung ni-rehab ko talaga, nagbigay ako ng oras to rehabilitate my knees, one muscle na talagang pinalakas ko is my shin. Talagang after that, mas naging stable yung knees ko, mas gumanda yung, wala na masyadong masakit, ganyan. So yan, one exercise is tibialis anterior, strengthen your tibialis anterior. What else, Coach Louie? Calves, Coach RD. Calves, very important, ha? Very important. Both the calf muscles, yung gastroc, yan, yung gastroc, yung nakatayo, saka soleus. Soleus, yung seated calf raises, ha? So, yung nakatayo, kailangan malakas yan, ha? Mataas ang endurance. Both actually. So, high reps, ha? More on high reps dun sa soleus, dun sa seated calf raises. Alam mo ba sa mga rehab, lahat yata ng knee rehabilitation na program na nakita ko is laging may soleus exercise. Pati sa mga rehab clinic, may mga yung seated calf machine. Kasi very important for knee rehabilitation, knee health. Pag maganda yung function ng soleus mo, soleus is a very slow twitch muscle fiber. It's a very high endurance muscle. So, kailangan yan, pag ginagawa mo yan, nasa 30 reps. High repetition. High reps, extra high reps. Pwede ka pa nga mag-heavy sa gastroc eh. Gastroc has fast twitch muscle fiber. Has strength fibers eh. So, yan. Yung gastroc pwede. Na mabigat. Pero yung seated na, na calf raises, extra high reps yan. So yan, tama. Shin and calves are equally important when it comes to knee health, knee function. So yan. Minsan, nilalagyan ko mga tiptoe exercises. Tiptoe knee up, ganyan. So, yun. Okay na tayo sa ankle joint, ha? At madagdag ko lang ako, Sardi, pag after ng nagbabigay ako ng calf exercise, after niyan, lagi ko lang ini-stretch. Kasi may mga issue din, sobrang tight naman ng mga calves. Sobrang tight, di ba? Yan nga yung sinabi natin, sa umpisa ko ginagawa talaga, Coach Louie, kasi mobility, di ba? Yung inhibition, yung pinaka-order natin, start ko with the inhibition. So, pwede ka mag-downward dog exercises. Stretch, ganyan. Or, pwede kang mag-mobilize na ganyan lang. Ito, ini-stabilize mo lang yan. Hanggang sa ma-improve mo itong angle na to. Or pwede kang mag-deep squat. Ganyan, put pressure there forward. Ganyan. Or pwede ka rin mag-stretch ng toes. Yung toes, very important. Very important din. Yan, ako. Na-realize ko yan, late na. Meron pala akong hallux rigidus. Oo. Yung iba, hindi pala gumagalaw yung big toe ko. Kaya pala ang dami kong injuries. Lalo na may mga babae, may mga bunions. Yung nga, sinabi ko, sasabihin ko na sana, nabanggit mo before, Coach Louie, mga bunions. Oo. Yan. Pag may bunions ka, that means you have poor ankle mobility, foot mobility. Diba? Jacked up ka na eh. Jacked up. It's either overpronated ka or supinated. Yan, stretch mo lahat, pati yan. Pati yung shin, mga ganun. Stretch mo lahat. Ako lahat, ini-stretch mo. Bago activation. Okay? So, yun nga, ang sinabi natin sa knee, what contributes to knee stability, ankle mobility? Of course, hip mobility. Don't forget to mobilize your hip. Yung mga hip flexor movement, yung mga stretches, kasama yan sa yung mga quadriceps stretch. Ganyan. Meron nga yung sa wall. Meron lang sa wall. Tapos, yung kang gano'n, kunwari, wall yan. Ganun ka lang, stretch. Okay? Kasi hip flexor stretch, at the same time, quadriceps stretch to lateral. Ang ganda niyan sa knee. Okay? So, you need to stretch both ankle and hips. And always do it gradually. Oo. Mapapansin nyo, kami, may yung flexibility namin. Yan, gawin mo lahat yan. Butterfly, pigeon, lahat. Nagawa na natin yan before sa isang video natin. Kasi,
improve hip mobility, that will improve your knee stability. So, pag sinabing mobility sa hip, hindi lang stretches. So, activations din, gluteus medius. Yan, gawa ka ng mga lateral shuffles. Tapos, pati hip flexion, ginagawa ko rin, Coach Louie, ganun. With the loop band. Hip flexors, ha? Remember, sprinting is a flexion movement, di ba? The stronger your hip flexors are, the faster you sprint, di ba? Kaya nga, mas maganda yung function ng hip flexors mo, mas okay yung function mo for sprinting, for knee stability. What else? So, yung mga dati pa, glutes, ha? Hip thrust, lahat, nasabi na natin before yan. Yan yung mga specific mga mobility ng hip and ankle, ha? Ngayon, specific na tayo. Knee rehabilitation exercises, Coach Louie. Sa tuhod, di ba? Ano ba yung ginagawa natin specific sa tuhod? Di ba? Sinabi ko nga, tight yung vastus lateralis. So, yeah, pina-foam roll ko yun. Foam roll. Kahit massage gun, pwede. Theragun, pwede. Tapos nga, stretch ng pati quads, no? Tapos, ina-activate yung BMO. Ano ba yung mga exercises for isolating your BMO? Di ba yung ano bang action ng BMO? Yung terminal extension, di ba? Yung magamit ako ng band dito. Okay, dalawa. Parang yan. Tapos terminal extension, ngayon lang. Pero hold, ha? Ako pinahold ko ng 10 seconds. Hold, 10 seconds. Yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and release. 5 times yan. Pero ako, minsan, kahit na, sige, extend. Expect mo pag may knee injury, hawakan mo yan, malambot pa rin eh. No. Hindi pa rin siya talaga activated. Pinapound. Pinapound namin. Baka parang magising. Activation. Tapos hold for 10 times 5 repetitions. Ganun. Yan yung mga activations ng BMO. Ano pa ba? Ikaw, ano pa, Coach Louie, mga pinagagawa mo? Ako, meron akong, paghanap ako ng incline, ano siya, or ganito. So, step up, you hold yan. Ayun! Ganun din yan. Ayun, ang tawag yan, Peterson step up, oh, tama. Tama, yung kahit sa bench lang, step up yung step down, parang gano'n, di ba? Yan. Ganda yan, magandang rehab yan. Oh, yung mga simpleng step up. Di ba yung pinagawa natin before na step up across? Yan, curtsy. Basta may konting knee bending kasi nga yung terminal extension, yan yung importante sa BMO. Tsaka reverse lunge. Reverse lunge. Which is very safe kaysa yung... kaysa forward. Yan, pero listen to your body. Pag talagang acute injuries ng tuhod, hinahinay bago ka mag-lunge. What else? Don't forget the knee stability exercises, or foot stability. Ako, yung part ng rehabilitation ng paa, ng foot, kasi di gumagana yung mga muscles ng paa. Di ba? Foot should be very stable, di ba? Ankle should be mobile. Sinasama ko sa knee rehab yan. Yun lang, stand in one leg. Stand in one leg. Ganun lang. Pwede mong i-circles. Ganyan. 10 clockwise, 10 counterclockwise. Kasi it promotes knee stability and glute activation. And foot muscles activation, your grip. So ako mas maganda sa salamin eh. Kasi tinitingnan ko kung naka-pronate ba ako. Oo, tama. So parang pina-force ko yung supination dahil naka-pronate eh. Pina-force ko ngayon yung supination. Yan. Pwede kang mag-hip hinge. Medyo unstable ako dahil hindi pa siya activated. Kaya ako, never akong nag-exercise ko without corrective exercises first. Dahil pag dumiretso ako, since jacked up na ako, dumiretso ako dun sa lunges, sa step up, siguro madagdag ko lang, Coach RG, kapag ginagawa nyo itong exercise na itong mga kababayan, make sure yung foot nyo straight. Yun. Kasi yung iba, hindi na nila napapasin, gawa na lang ng just do the exercise. So, very important yung positioning. Promote knee stability. Hindi siya yung nagwawabol. Yan, promote knee stability. Baga ito, hindi nag-squint, hindi parang gano'n, yung valgus varus, parang gano'n ba? So, dapat promote knee stability while doing balance exercises. Yan, pwedeng gano'n, pwedeng curtsy na nakabalance, hip abduction. Lahat ng balance exercises is
a good activation for your knees. Kaya nga ako, Bosu is my friend before. Pag nag-rehab ako, Bosu, doon ako, nakatayo lang ako sa Bosu. Single leg. Mas, dami mong pwedeng lagay na resistance dyan sa balance. Ano pa ba? Knee stability. Sa Coach Sardi, madagdag natin yung leg extension sa leg machine. Extension, yan. So, ako pinapagawa ko, 3-dimension, yung 3D na tinatawag ko. So, ayan. Ayan, iba-ibang orientation, no? Yeah. Iba-ibang position. Make sure, Coach Louie, na talagang gumagana yung VMO dyan. VMO. So, Kaya ako minsan, mind and kaya ako minsan din, nagpa-pound din ako dyan. Ginagawa ko din yan, leg extension machine. Pero nagpa-pound din ako dyan. Talaga. Kasi talagang minsan, tulog siya eh. Tulog eh, lalo pag masakit yung tuhod mo, galing ka lang sa maga siya, galing siya sa maga. Nasubukan ko yun, fresh pa yung meniscal tear ko. Yung meniscus ko napunit, diba? From powerlifting when I was young. Subukan ko yun, maga yan. No? Halos hindi ko siya mabend eh. Talagang kahit anong leg extension wala eh. Hindi talaga siya, deactivated talaga. Kasi they act out of fear. Oh, yes. Diba? So, meron pa pala akong mga ibang exercises, Coach Louie. Di ba yung ginawa ko sa decline before? Oo. Yung nakatayo ako sa decline machine, decline bench. For example, ito yung decline bench. So tatayo ako, for example, dito. Tatayo ako dito, naka-decline, para, kasi magpo-pronate ka, force mo yung supination. I-resist mo yung pronation. Force mo yung, tapos doon ako nagbabalance sa decline. So, make sure, alam nyo kung saan naka-orient yung paa nyo. So, correcting the foot is very important for the knee. For Louie, I think, all the way up, correcting the foot position. Ako, the reason why I injured both my knees is because of my foot. Tapos, nagpa-powerlift ako on that position the whole time, di ba? Imagine, overpronated to, no? Nag-i-squat pala ako, nandito pala yung pressure. Dito pala. So, major meniscus ko talagang injury. Hindi pala ako, nagpo-pronate pala yung tuhod ko, di ba? Ayun pa ako, nagpo-pronate pala yung pa ako. So, it's very important to correct your foot position. Kung talagang sa tingin nyo, pronated siya. Yan, force nyo, sanayin nyo, supination. Tapos mag-balance kayo dyan, gawa kayong mga exercises. Mind-muscle connection. Very important. Activate that muscle. Sayang, wala tayong decline bench eh. Ako yung isa sa mga exercises na na-invento ko sa sarili ko. Yan, tatayo ako sa decline. Kunwari, decline bench yan, tatayo ako. Siyempre, pag tumayo ka dyan, mapo-force ka into pronation lalo, di ba? I-resist mo, supination, tapos doon ka mag-balance. Balance, akyat ka doon sa decline bench. So, kung ma-imagine nila, yung gano'n na lang. So, that's it, Coach Louie. Yung mga rehab principles ko. For knee and for shoulders. Kung may ma-add ka pa about knee, ako gano'n lang. Importante, knee stability, foot stability, ankle mobility, hip mobility. Yung apat na yun. Kapag yun ang pinaka-purpose ko yung apat na yun to improve all those, foot stability, knee stability, ankle mobility, and hip mobility. Pag na-improve ko na yung apat na yun, that means okay na yung alignment. Diba? Yun ang pinaka-objective for the knee. Ang apat na yun. Again, foot mobility, knee stability, ankle mobility, and hip mobility. So, ano pa bang ma-add natin exercises? Ulitin natin yung mga ginawa natin, yung kanina, yung band, na may extension for VMO, tapos may pounding, yung leg extension na may pounding, balance exercises, yung circles. Pwede rin idagdag yung Coach RG, yung sa VMO. Make sure you... Yan. Kaya muscle setting sa mga Ay, hip flexors. So nga, nakalimutan natin. Hip flexors are so important for the knee. Ito, isa pa to, Coach Louie, na nung in-add ko sa rehab exercises ko sa tuhod, lalong naging maganda yung function ng tuhod, lalong naging gumanda yung feeling ng tuhod ko. Naging stable. Hip flexion pala. Yan, Di ba may ganito ako, Coach Louie, Yan, yung straddle ka lang with the hips, but set up straight, Yung straddle ka lang ng gano'n. Yan! Ito, ginagawa ko to before, mga kababayan. It fixed my knee, Coach Louie. One more exercise, please. Work on your hip flexors. Kung gusto nyo ayusin yung tuhod nyo. Make sure, Coach Saji, naka-dorsiflex. Naka-dorsiflex. Isa pa yan. Kasi nga, di ba, you're promoting tibialis. Worse also your quads, big time. Yeah, kasi yung rectus femoris dyan, gumagana rin. Yung part ng quads na two-jointed muscle, yung rectus femoris kasi is a hip flexor and a knee extensor. Nabu-workout mo siya dyan.
Diba? Yan, no? Kung ano yung nagko-contract dyan, yan yung rectus femoris muscle. Two-jointed muscle kasi yan eh. Knee extensor and a hip flexor at the same time. Tama. Buti pa rin napahalala mo. Ito ang isa sa mga umaayos sa tuhod ko. Hip flexion, ha? Do not underestimate hip flexors yung exercises. It looks easy, pero pag may injury ka rito, napakahirap na exercise. Yung pinakamadali pala, Coach Louie, talagang acute pain. Muscle setting lang, okay. Higa ka lang, higa. Higa, tapos, yan, maglagay ka lang ng parang pillow dito, tapos papa-extend mo lang. Squeeze, squeeze, yun lang. Squeeze, pillow, ito, kamay ko, squeeze, baba, press, hold. Tapos pound. Yun. Muscle setting. Muscle setting. Isa sa pinaka-basic na rehab. Kumbaga, yan, yung talagang for acute injuries. Yung mga talagang masakit na masakit. Yun lang ang pwede mong gawin. Yung talagang hindi sila diba? Mga post-op ba? Bagong opera lang. Post-op, mga post-op ba? Post-surgery. So yun. May dadagdag ka ba, Coach Louie? Oo, wala na. Basta hip flexors pala. Palakasin natin hip flexors. Either through that, or pwede rin yung kahit na, yun nga, yung ginawa ko yung may band. Ganon. Or pwede rin nakahiga, Coach RG, di ba? Ito, pinapagawa ko. Yan. Reverse. Reverse squats. Coach Louie ito. Yan. Reverse squats, ha? Mga kababayan, do this to strengthen your hip flexors. For sure, gaganda ang function ng tuhod nyo. For sure. Ako, proven ko na yan, experience. Experience dahil sa tuhod ko. Gumanda ang function ng tuhod ko. Matagal na ako hindi nakakapag-lunges, squats, and step-ups dahil both my knees and I've injured both my meniscus. Pero with all these rehab exercises, nagagawa ko ulit lahat ng function ng tuhod ko. So, yun. I think, Coach RG, madagdag ko lang yung take talaga dito strengthening the muscles around your knees. Or around yung follow yung pattern, Coach Louie, yung ating platform for success. So, follow that. Kasi, di ba, hindi lang strengthening, mobility rin. Di ba? Yung stretches, very important din yun. Di ba, yung ankle mobility, kapag hindi ka talaga nakaka-squat ng ganito, that means you have very poor ankle mobility. Kaya na yan, automatic pressure na yan sa tuhod mo. Diba? O yung hip din, hindi rin nagalaw yung hip mo, masyadong tight yung hip flexor. Automatic, extra pressure na yan sa tuhod mo. Diba? Kaya marami talagang na-injury dahil sa hindi nila alam na tight pala yung mga pinakamagandang take talaga dito is to follow the platform of success. Yung stability, mobility pattern natin. Foot should be stable, ankle should be mobile, knee stable, hip mobile, lower back stable, upper trunk stable, mobile, and glenohumeral joints stable, and then yung scapulothoracic mobile, neck stable din. So yun, follow yung dati nating video. Link, ilagay ko na lang sa link, Coach Louie. Okay. So that's it, Coach Louie, for the day. So I hope marami sila natutunan dun sa ating next video natin about shoulder and knee rehab exercises. So meron kayong mga katanungan, mag-comment po kayo at aming sasagutin. And of course, don't forget to subscribe. Libre lang po ang subscription. So, like and share. Like and share, ha? So that's it, Coach Louie. Paalam na tayo. Alright. Okay. Salamat po sa inyo. Bye for now. Bye.